Purihin ng Panginoon. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Yung may galak, yung dumadagundong. Parang ano po, pag presidente yung paparating, lahat ng pinaka the best smile, the best kilay, di ba? The best style. No, lahat ng pinaka the best na pwede nating mailagay sa sarili natin, nilalagay natin kasi paparating yung presidente. Alam niyo po yung hindi po presidente yung nasa atin. Kumbaga, siya po yung nagbigay po sa atin ng buhay, siya po ang ating Panginoon. Kaya isang beses pa, I would like everyone, no, to please give your the best clap offering para sa Panginoon. Yan. So buhay na buhay. Sige po. Aming dakilang Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya na kami po ay madako sa lugar na ito. Kami po, Panginoon, ay excited. Excited kami, Panginoon, that you are going to empower us, Lord, once again. Patuloy po kaming mananabik, Lord, sa mga gagawin niyo po sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, for giving us this life. Nabuhay po kami, Panginoon. May buhay po kami, Panginoon. Ginising niyo po kami, Panginoon, mula po sa mahimbing naming pagkakatulog. Lord, salamat po sa nagdaang isang linggo, Panginoon, ng paggabay, pag-iingat, pagpapalang kalakasan, Panginoon, na ipinuhos niyo po sa amin, maging sa mga karunungan, maging, Panginoon, sa mga taong nakilala namin, maging sa mga taong natulungan namin, maging sa mga opportunity, Panginoon, na ipinaranas niyo po sa amin. Lord, salamat po, Panginoon, ang lahat ng kapurihan ay sa iyo. Lord, salamat po dahil sa oras na ito, minsan pa, bibigyan niyo po kami, Panginoon, ng mga matatalas na mga salita mo, Panginoon, na siya pong magbibigay po sa amin, Lord, ng kagalingan. Lord, daraan sa point, Panginoon, na kami po ay masasaktan, but Lord, dalangin po namin na patuloy niyo po kami tulungan na maging teachable, Panginoon, sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Salamat po, Diyos, sa iyo, Panginoon, ng lahat ng kapurihan. At dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo pong itago niyong lingkod, makita, Panginoon, ang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sige po. We are going to continue our series, mga kapatid, mga nanay, mga tatay, at mga nagtatatay-tatayan na nandito ngayon. Okay, so excited ba kayo for the next sermon po na ating pong pagbubulay-bulayan? Ayan. Tignan mo nga katabi mo kung excited. Ayan. Okay, so last Sunday we talk about, naalala nyo pa ba yung last Sunday natin? Yan po yung series ng atin. So, the heart of selflessness. Ngayon, alam nyo na meron po tayong ganyang character. Diba? Meron ka. Meron sa ating mga puso. Meron iniligay si Lord na spirito na kagaya niyan. Kaya lang, patuloy pong ninanakaw ng kaaway. Okay? So, that's why we're here. Nare-remind tayo of who we are. Yung identity natin. Okay? Naniniwala po ako na once we receive Christ, yung pagkatao natin na bago na. Okay? Dati, ang tawag sa atin, mga kaaway ng Diyos. Diba? Mga makasalanan. Mga walang puwang sa langit. Diba? Parang yung naging jowa mo, wala ka daw puwang sa kanyang mga puso. Diba? Pero nung tinanggap natin si Jesus sa ating mga puso, nabago yung identity natin. Okay? Ang tawag sa atin ay mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sa tulong ng banal na Espiritu. Ito po yung gustong nakawin ng kaaway. Amen po ba? Kaya nga every Sunday, nire-remind tayo of who we are. Kung sino tayo. Amen ba? Kung sino tayo. Sino ka? Tignan mo yung katabi. Sino ka ba talaga? Diba? Tayo po ay anak
ng ating Panginoong Diyos na nasa langit. Now, yung selflessness na pinag-uusapan natin ngayon, napakahalaga nito kasi kapag ito nawala, hindi natin matutumbok yung talagang gustong mangyari ng Panginoon sa buhay natin. Magiging hadlang ito upang mapalayo tayo sa puso ng Diyos. Nalala niyo po kung bakit nagkaroon ng kasalanan ang mundong ito? Bakit? Because of disobedience, pride. Di ba? At ito yung kabaliktaran ng pagiging selflessness. Ang nangyari, naging selfishness. Nakuha niyo pa? Meron tayo nito pero gustong tanggalin ng kaaway. Kaya nga yung identity natin, kailangan alam natin sino ba talaga tayo. Okay? We are not an ordinary people. Doon, sabi ng Panginoon, magpakumbaba po tayo, pero we need to be wise. Kasi hindi lahat na nagpapakumbaba, nagkakapagbigay ng kapurihan sa pangalan ng Panginoon. Tatandaan niyo po yan. Maraming nagpapakumbaba, pero malayo sa konteksto na sinasabi ng Panginoon. Amen po ba? Tatandaan natin yung wisdom ng Lord, kailangan natin dyan. Kasi pag wala yung wisdom ni Lord, paglalaruan tayo ng kaaway. Amen po ba? Na bakit natin pinag-uusapan ito? In connection with the topic, selflessness. Yung selflessness na yan, kapag wala yung wisdom ni Lord, pwede kang pagsamantalahan ng kaaway. Amen po ba? Agree ba kayo doon? Yung bang tipong lalait-laiting ka, yung bang tipong walang silbi to ano to di ba? Pero hindi. Hindi kasi natin alam kung sino tayo. Kapag alam mo kung sino ka, mas malayo yung mararating mo. Mas marami kang magagawa. Mas magiging blessing ka sa iba. Amen po ba? From now on, kailangan po makita ninyo that you are not an ordinary person. You are an extraordinary person. Amen po ba? Kailangan i-culture ninyo yan sa sarili ninyo. Kasi pag hindi mo inisip yon, mga ordinaryong bagay lang ang gagawin mo. Tama ba? Amen po ba? Pero kapag inisip mo, meron ka pang magagawa, di ba? Meron ka pang the best na magagawa, then mag-e-effort ka. Di ba? Paayusin mo yung paggigitara mo. Aayusin mo yung pag-ministry mo. Tama ba? Mas lalo kang tutulong, mas lalo kang maglilingkod. Mas lalong aayos yung buhay mo. At ito yung pinakamahalaga dyan, mas lalo mong mamahalin ng Diyos na nagbigay sa'yo ng buhay na yan. Amen po ba? Now today, we're going to talk about serving. Ano yung connection nito? Napakahalaga ng paglilingkod when it comes to selflessness. Amen po ba? Para mas makita natin yung effectivity ng pagiging selfless natin, kailangan naglilingkod po tayo. Nakuha niyo pa? Sabi mo sa tabi mo, kailangan naglilingkod ka. So, ang topic po natin for today ay pinamagatang serve to be great. Tanong sa akin ng asawa ko kagabi, di ba parang mali yung mo, parang pride yan. Di ba? Kapag hindi mo naintindihan, magiging pride talaga yung intindi mo. Tama ba? Bakit ganon? Serve to be great. Amen po ba? Tignan niyo yung katabi niyo kung ano yan, grateful yan. Mark chapter 10. Okay, meron naman sa Matthew yan, pero gusto ko sa Mark. Ang sabi dito, not so, ito yung text natin, passage natin for today. Mark chapter 10, verse 43 to 45. Kukunin ko lang itong part na ito, pero napakaganda talaga kung babasahin ninyo ano ba yung pinaka-context na ito. Mamaya, dadaanan natin yan. Okay? Basahin natin yung pinaka-text natin for today. Mark chapter 10, verse 43 to 45. Ang sabi dyan, sabay-sabay natin basahin. Not so with you, instead. Whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be slave of all. Lahat. Okay? Tuloy natin. Sabi doon, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom
for many. Not for only few of you, but for many. Amen po ba? Yung ibang translation, for all. Okay? Yung mga ibang translation, for many. Kagaya po nito. Now, minsan may pagkakaiba yung part na yan. Kung many, ibig sabihin hindi lahat. Some. Anyway, hindi tayo magdedebate kasi napakalawak po niya kung aaralin natin. That's why yung mga gusto mag-aaral ng Bible School dito, let me know. Para doon yung pag-aaralan, hindi dito. Okay, so tignan natin. Dito po sa mundong ito, na kinalalagyan natin na napakaraming iba't ibang klaseng tao, no? So we live in a world where people, no? Na kung saan makikita po ninyo napakaraming naglilingkod for a purpose. Okay? Sometimes the purpose is pang sarili, no? Pang hidden agendas, for them to be recognized, for them to get something from the people that whom they are serving, or no, pang personal gain. So maraming mga tao naglilingkod because they want something from that particular person. Maraming tao pumupunta sa isang lugar because they want something from that place. Tama ba? Wala dito yon, because every people that are here, you're serving here because you understand that you're doing it for the Lord. Mamaya pupunta tayo dyan. Pero hindi talaga maiwasan, no? Alam niyo po, maraming mga tao, they do things because they want something from that particular things. Particular people, particular place. Amen po ba? Amen. Now, titignan natin, in our text, kung mapapansin niyo po dito text natin, babasahin natin yung titignan natin yung, bakit ganito ba yung konteksto? Bakit ganito ba yung nangyari, no? Bakit ganito yung sinasabi ng ating Panginoon na kung gusto niyo maging great, then you need to be served. At yung paglilingkuran niyo, hindi lang kung isa lang, dapat marami. 'Di ba? Dapat ng lahat. Amen po ba? Amen po ba? So, yung paglilingkod ay isang bagay na pwedeng gawin ng lahat. That a service that expect nothing in return. A service or a serving with no string attached. Okay? So, anong ibig sabihin nito? No, naalala ko po tuloy nung maraming taon na ang nakalipas, may mga group of organizations akong sinalihan. Okay, so pumunta po ako doon because I'm expecting that this organization will going to help me build a church in the Philippines. Nakaw niyo pa? So, wala namang masama doon. Pero yung intensyon, medyo may makasarili. Yung banti, pag pumunta ko sa lugar na to, baka sakaling matulungan nila ako sa gusto kong mangyari doon sa ministry ko sa Pilipinas. Ang ganda pakinggan, pero medyo may makasarili. Tama po ba? Because hindi ko alam kung bakit ako dinala ng Panginoon doon. So, minsan sa buhay natin, nakikita natin na yung ginagawa natin it's something na beneficial for us sa sarili natin. Wala namang masama doon, pero kapag hindi yan nakalugar, nagiging masama. Kapag hindi tama yung intensyon, nagiging masama. Amen po ba? Amen po ba? Okay, so, in this context, kung mapapansin natin from verse 1 to 12 of chapter 10 ng Mark, Jesus talks about divorce. Kung babasahin nyo doon. Pagdating sa verses 13 to 16, Jesus talks about the little children and Jesus. And then pagdating sa 17 to 31, Jesus talks about the rich and the kingdom of God. Okay? Ngayon, pagdating sa 32 to 34, prinidik ni Jesus yung kamatayan niya. At ito yung matindi. Pagdating doon sa 35 to 45, yung pag-uusap ng kanyang mga disciples dito, na yung dalawa nag-request sila kay Jesus. Di ba? Ito yung request nila sa 32, sa verse 35. So nag-uusap-usap sila, kasama nila si Jesus Christ. Okay? Nagkaroon parang discipleship, no? Sinishare ni Jesus yung gospel, sinishare niya yung mga bagay na mangyayari. Pero may dalawang disciple niya,
si James at saka si John, no, ang mayroong request. Ito po yung request niya. Sa verse 35, ang sabi diyan, and James and John, the son of Zebedee, sabi diyan, came up to him and said to him, Teacher. Okay, tignan yung katabi mo kung mukhang teacher yan. Ang sabi niya, we want you to do, tignan niyo yung sinabi niya dito, be sensitive. Sabi niya, we want you to do for us whatever we ask of you. In verse 36, ganyan, sabi niya, and he said to them, so what do you want me to do for you? Sa 37, ganito yung sabi ng Panginoon. And they said to him, sabi ng mga disciples niya, and they said to him, sabi niya, grant us to sit one of your right hand and one of your left in your glory. Ang ganda pakinggan, di ba? Maganda mo pakinggan? Kung Lord, parang ganito, Lord, pwede bang i-bless niyo po kami? Kasi pag bless niyo po ako, sigurado mabibless. Babalik namin sa iyo. Nakanya? Lord, pwede bang humingi ng request? Pwede bang papuntahin mo ako tulungan mo ako makapunta ng Korea, Lord? Pwede ba? Nang sa ganun, pag nasa Korea na ako, I'm going to serve you. Ang ganda pakinggan, di ba? Maganda ba? Nakaka-relate kayo, no? Lord, tulungan niyo po ako makapasa sa exam. Sige naman ng Panginoon. Hayaan niyo po, pag nakapasa ako, for sure, magsisimba ako. Gandang pakinggan, di ba? Nakuha niyo pa? Lahat nakasmile. Sabi ng Panginoon dito, ang request nila hindi madali. Sabi niya, Lord, hayaan niyo po na kami po ay umupo sa inyo. Hayaan niyo pong tumabi kami sa inyo na sa ganon, mabigyan namin kayo ng kapurihan. Pero ito yung request na ito, yung request na pinakamabigat sa lahat ng request. Kasi hindi nila naiintindihan that the Lord will go through a very difficult situation. No? Pahihirapan siya. Ipipersecute siya. Papako siya sa krus. Hindi nila naiintindihan. Amen po ba? Ngayon, may mga, I know, bawat isa sa atin dito may mga kanya-kanyang request tayo kay Lord. Hindi ko alam kung ano yan. It might be beneficial for you, but sometimes, it will not really gives glory sa pangalan ng Panginoon. Sa iyo lang. Maging sensitive tayo sa part na yan. Amen po ba? Now, today we are going to focus on the part when James and John make a request to Jesus. Titignan natin ito. Ano ba ibig sabihin ng greatness? Dalawang bagay po yung dalawang salita yung iikot po tayo sa dalawang salitang ito. Serving and greatness. Okay? Serving and greatness. Sinong gusto ng greatness? Maging great. Maging tanyag. Ayaw niya. Pangalawang tanong, sinong gusto maging katulong? Katiwala? Wala? Pagandahin natin, sinong gustong mag-serve? Wala? Gusto natin maging great, di ba? Ganyan naman tayo eh. Paghirap ang pinag-uusapan, ayaw natin. Di ba? Pero pag yung magagandang bagay, gusto natin. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ano bang ibig sabihin ng greatness? Dalawang bagay po yung nakita ko dito. No? Hindi ako lalayo. Ayaw ko yung sinasabi ng ibang tao. Greatness, in man's perspective, ganito mga kapatid, if you want to be served, you must be a great person. Sa tao, ang isip natin, kung gusto mong paglingkuran ka, dapat kilala ka. Dapat tanyag ka. Dapat may natapos ka. Dapat mayaman ka. Nakuha niyo po? Ganyan ang tao eh. Tignan ninyo, pag mahirap ka, gusto ka ba ng mga tao? Lalayuan ka. Mabaho ka, tignan ko lang. Lalayuan ka talaga. Amen po ba? Wala kang pinag-aralan, yung nasa laylaya, ayaw ka ng tao. Amen po ba? Yan yung perspective ng mundo. Pero si Lord, ang perspective niya, if you want to be great, ang sabi niya, you must
serve first. Meron ba kayong nakitang title dyan? Na kailangan maayos ka muna, kailangan may natapos ka, kailangan ikaw yung nasa taas, nang sa ganun paglingkuran ka para maging great ka. Meron ba kayo nakita? Wala. Amen po ba? Amen po ba? Kaya mali ang mundo na kailangan maging maayos muna lahat para maging okay. Ibig sabihin, kailangan makapag-aral ka muna para magpastor ka. Hindi ko sinasabing mali ang magpastor. Okay yan. Pero hihintayin mo pa ba na matapos ka para magpastor ka kung talagang may calling ka? Amen po ba? Hihintayin mo pa bang mag-serve na magiging okay ang lahat? No? Nariyan na yung pagkakataon. Why don't you serve? Huwag kang tumingin sa paligid mo. Tumingin ka sa Panginoon. Tumingin ka sa tumatawag sa iyo. Amen po ba? Tatandaan niyo po, in God's perspective, if you want to be great before Him, you must serve first. Kaya nga in this church, we don't care your past. What we care is what is your calling. Kung ano yung pagkatawag sa inyo ng Panginoon ngayon, yan yung pinapansin natin. Because we believe that the more you are serving, nagiging maayos ang buhay mo. Because the church, hindi naman tayo nag-aayos ng buhay. Ang nag-aayos ng buhay ay walang iba kundi ang Panginoon. Ang trabaho ng church is to what? To lead you into the path that God has prepared for you. Yung salita ng Panginoon. Amen po ba? Matthew chapter 23 verse 12. Ang sabi dito, for those who exalt themselves will be humbled. Okay, sabay-sabay nating basahin yung may underline. Sabi doon, and those who will humble themselves will be exalted. Ang ganda ng salita ng Panginoon, napakaklaro. Amen po ba? Hindi natin kailangan maging tanyag. Hindi natin kailangan sobrang taas para tayo po ay makilala. Alam niyo po kung sino yung mga nagpapakumbaba, sila ang itinataas ng Panginoon. Yung pag-shine natin doesn't come from people. It must be comes from the Lord. Pag si Lord ang nagtaas sa atin, walang makakapigil niyan. Di ba? Pero expect nyo po maraming mga bashers. Maraming mga negatives. Di ba? Negatives. Okay? Amen po ba? Maraming mga nega. Alam niyo po, hindi kasi normal sa kanila na nakakakita ng dating nasa baba na tumataas. Tama ba? Ayaw nila 'yun. Ang gusto ng mga utak ng mga utak anong tawag nila doon? Yung gumagapang na maraming pa. Talangka, yung bang pare-parehas dapat tayo Di ba? Kailangan dito lang tayo sa baba. Gapang lang tayo. May awa ang Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Hindi ganun. Ang sabi ng Panginoon, I already blessed you. Nasa sa'yo na yan kung paano mo gawin. Amen po ba? Amen po ba? Si Lord ang magtataas sa atin. Pag si Lord ang gumawa ng paraan para ikaw ang mag-shine, walang makakapigil niyan. Sabi mo sa katabi mo, be shine. Alam niyo po, ito po ay hindi salita lang. Ang sabi ng Panginoon, you are the light of the world. Yung pag-shine natin is not just for us. Hindi para sa atin yan. Di ba? Binibless tayo ng Panginoon, nakikilala tayo, ginagamit tayo ng Panginoon sa iba't ibang mga ministry, sa pagtugtog, nagiging leader ka, na-upgrade ka ng Panginoon. Hindi para sa iyo yan, kundi para sa glory niya. Hindi mapipigilan yan pag si Lord ang nag-angat. Hindi mapipigilan yan pag si Lord ang naglagay sa iyo dyan. Maniwala kayo. Pero be ready na mabash. Amen po ba? Lalong-lalo na sa family. Sa family, kung sino pa yung family mo, sila yung may ayaw na yumaman ka. Sila yung may ayaw na matuto ka. Tama ba? Pero this is my advice. Mas lalo ninyo silang mahalin. Sa paanong paraan, Pastor? Pag-pray nyo muna sila. Okay? Unang-una, kailangan ikaw muna yung mabago. Sarili mo. Huwag kang magsisisi ng iba.
Kasi pag nakita nila na nagbabago ka, pag nakita nila na ikaw nagtalagang sincere ka, sila mismo may isip, ano kaya meron? Mga ilang oras kayang tulog nito? Maayos ang gising eh. Amen po ba? Amen. May mga facts tayo dito na hinahanda. Okay? In verse 43, ganito yung sinasabi doon. The first one, bago tayo pumunta doon sa first facts about the greatness, no? Ang sabi diyan, not so with you, instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be slave of all. Well, I would like to show you the first facts in connection with our text. Ang sabi diyan, true greatness is found in serving. Okay? Sabihin natin ulit, true greatness is found in serving. Kung mapapansin niyo dito, sabi sa salita ng Panginoon, whoever wants to be great, to become great among you, ang sabi doon, you must be a servant. So for us to be great, kailangan nasa service tayo. Nasa nagsuserve tayo. Amen po ba? Parang di kayo kumbinsido So, ang pagiging great, hindi lang sa ano yan. Hindi lang i-aim mo na maging isang senador ka, maging congressman ka. No? Hindi. All you have to do is to serve. You serve. Amen po ba? Tayo ang maglingkod. Ang sabi diyan, wala pa ba? Yan. Everyone can be great because everyone can serve. Nakanyo pa? Hindi na natin ihintayin pa na sabihin sa atin ng ibang tao, wow, you are a great person because of blah, blah, blah. Kung kailangan mo rin lang, kung alam mo rin, kung kaya mo rin lang namang mag-serve at this very moment of time, in your situation right now, why don't you do it? Amen po ba, mga kapatid? Bakit hindi natin gawin? Everyone can be great. All you have to do is to serve. Yung mga disciples dito, they are arguing about who would be the greatest. Nagkakaroon ng argument during that time. But Jesus flipped their expectations upside down. Now, sabi ng Panginoon, in the kingdom of God, greatness is not measured by how many serve us, but by how many we serve. Amen po ba? Kung ilan yung pinaglingkuran natin. Ang sabi dyan, when we serve without expectation, we what? Sabi dyan, ang ganda nito. Sabi dyan, basahin nga natin. When we serve without expectation, we reflect the heart of Jesus and walk in true greatness. Nakuha niyo pa? Wherever we serve, mga kapatid, as long as our heart is aligned in God, nagre-reflect yung puso ng Panginoong Jesucristo. Nagre-reflect ang ating Panginoong Diyos na nasa atin. Kaya kapag, di ba, pag nagsaserve tayo dito, ako yung sinasabi, huwag niyong gawin yan dahil sinabi ni pastor. Pagtapak ng paa ninyo dito, ang iisipin ninyo, ang paglilingkuran ninyo, walang iba kundi ang ating Panginoong nasa langit. Kapag ganun yung mentality natin, you're going to do your best. Tama ba? Na kahit wala si pastor dito, 3 weeks po kaming mawawala dito, 3 Sundays, ang ine-expect ko po, mas lalong magiging maayos kayo dito. Amen po ba? Mas magiging masigla. Di ba? Ganun yung sa anong panahon namin, pag wala yung mga magulang, parang parang natubigan na mga palaka. Ano? Di ba? Mga teacher. Pag wala yung leader, wala yung teacher, wala si leader. Let's do the best effort para manggulo. Di ba?
Pero this time, mga kapatid, alam niyo po, we are all matured here na, no? Patuloy tayong inaayos ng Panginoon. That in our absence, no, we are going to visit Philippines for 3 weeks. Hindi para lang maglakwatsa. And in fact, there will be a 2 conference na magaganap po sa Pilipinas. Isa sa Tarlac, isa sa Iloilo. Sa Naga. Okay? At the same time, meron din po tayong family camp. Nakita niyo po yung ginagawa ni Lord sa ating pong bansang Pilipinas. So pag-uwi po namin, ang mga tatayo dito yung mga leaders. Alam niyo po ang effectivity ng isang leader, kapag wala siya, kumikilos ang lahat. Mas lalong nagiging maayos. So we are expecting na ganun ang mangyayari sa church na to. In 3 weeks, mas lalo kayo magiging active. Baka nga pagbalik namin dito, may mga invites na rin po kayo. Praise the Lord. Ng mga bagong mananampalataya. Amen po ba? So, let us serve. Hindi tayo magsaserve because we want something. Alam ng Diyos yung ginagawa niya. Amen po ba? Hindi man tayo magsalita, alam niya yung ginagawa niya. Gawin lang natin yung part natin bilang mga lingkod niya. Amen po ba? So that is the challenge. Are we going to serve with expectation? No? Para tayo ba ay ma-recognize? Or we're going to serve because we love Jesus? Kayo pong nakakaalam niyan. Pangalawa, in verse 45. Ang sabi doon, for even the man, the Son of Man, did not come to be served, but to serve and to give his life as a what? A ransom for many. So pumunta po pinadala ang ating Panginoong Jesucristo dito, hindi para paglingkuran natin siya. Remember that He is God. Diyos siya. Amen po ba? Dapat siya yung paglilingkuran natin. Pero para maipakita natin, maipakita ng Diyos yung totoong pagmamahal at paglilingkod, iniba niya. Yung pagparito ng Panginoon ay isang napakamapagpakumbabang klase ng pagbisita. Amen po ba? Ang intention po ng Diyos ay paglingkuran po tayo. At ito yung ibinabahagi niya sa atin. Ito yung ipinasa niya sa atin. Ito yung gustong gawin ng Diyos. Ito yung gusto ng Panginoon na gawin natin in this life. Pangalawa, Jesus sets the ultimate example of how to be a servant. How to be served. Napakahalaga mga kapatid. Tatandaan natin that Jesus, the Son of God, came to serve, not to be served. Kung titignan niyo po, if anyone, deserve honor, it was Him. Hindi po tayo. But yet, He humbled Himself para po maipakita sa ating lahat that He loves us so much. He humbled Himself para po tayo ay maligtas. Amen po ba? Kung titignan niyo po, ginawa po niya yan. Okay? Though He is God, He is the leader of the disciples, pero pinakita po niya yan bago po siya maipako sa krus. In John chapter 13, verse 14 to 15, mga kapatid, makikita po natin dyan yung mga himalang ginawa ng Panginoon. Okay? He healed the sick, He fed the hungry, and ultimately, He gave His life as a ransom. At bago po mangyari yan, isang mapagpakumbabang bagay ang ginawa ng Diyos. He washed the feet of His disciples. Isang leader, huhugasan. During that time, wala pang semento siguro. No? Meron na pero sa mga ibang lugar lang. Mga paa ng mga tao during that time, maalikabok. Diba? Ang mga paa ng mga tao during that time, masyadong makapal ang kalyo dahil naglalakad sila, no? Maalikabok, madumi. Pero si Lord, yan pong ginawa niya, nagpakumbaba siya. Sabi niya, halika dito na. Huhugasan kong yung mga paa. At yung ginagawa ko ngayon, ipinapakita ko sa iyo. Dahil gusto kong gawin mo rin sa ibang tao. Jesus shows us on how to be humble. Despite of our titles,
despite of who we are, kinikilala tayo, marami tayong natapos, marami ka ng ipon, Sam, sa Pilipinas. Mayaman ka na, Len, no? Ang sinasabi ng Panginoon, kahit anong yaman meron po kayo sa mundong ginagalawan ninyo. Sinasabi ni Lord, nakikita mo yung mga alikabok na to? Nakikita niyo yung mga alikabok na to? Diyan kayo galing. Amen po ba? Diyan kayo galing. Kaya wala po tayong karapatan, pakikuha siya, wala kayong karapatan para magreklamo. Para maging mayabang. Amen po ba? Amen? Are we willing to serve even when no one is watching? That is the challenge. Are we willing to serve even no one is watching? Dito po makikita ang totoong pusong paglilingkod. Ang sabi diyan, serving without expecting anything in return means laying down our pride and following Christ's example of humility. Ang pagtulong, ang paggawa na hindi nag-expect ng anything in return ay nagpapakita na ibinababa natin yung pride natin. And we are expecting Christ to move in us, not the people to move towards us. Amen po ba? Amen? Kaya nga pag tayo tumutulong, wag na tayong mag-expect in return. Wag mo nang isipin nyo, masasaktan ka lang. Sinungaling yan. Amen po ba? Kagaya mo rin yan dati, pero salamat, pinatawad na tayo ng Panginoon. Kaya napakahalaga yun lang, mga ginagawa natin, gawin natin para sa Panginoon. Huwag tayong mag-expect sa ibang tao. Amen po ba? A selfless servant is unstoppable. Ang totoong servant, hindi mo yan mapipigilan na tumulong. Hindi mo mapipigilan yan na magpatawad. Hindi mo mapipigilan yan na magmahal. Amen po ba? Ang totoong servant, laging gwapo yan. Tingnan nyo. Amen po ba? Because their motivations doesn't comes from people. They do things because their motivations comes from the Lord. Ginagawa natin ito because we are motivated by God. Nagiging masipag tayo sa pag-attend, sa pag-support ng church because the Lord motivates us. Siya yung nagmo-motivate sa atin. At dapat tayo rin. Ang motivation natin, we're doing things because of Jesus. Amen po ba? Amen. So let us reflect, mga kapatid. How would our church family, your communities, look if we all serve with no string attached, no? Serving purely because our motivation is centered on Christ Jesus. Napakaganda ng isang community nang iniisip ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang outcome niyan is that everything will be fine. Na kahit sa kabila ng mga trials, testings of life, sa ating pong mga buhay, yung outcome niyan magiging maayos pa rin. Cool ka lang. Tingnan katabi mo kung cool yan. Amen po ba? Meron pong 3 bagay dito. Okay? There are 3 transformational ways to serve. So, nakita natin sa mga text natin kung papaano itinuro sa atin ng Panginoon, kung papaano maging mapaglingkod sa tamang kaparaanan, sa kalooban ng Panginoon. Itinuro sa atin that we need to what? To see Jesus as the great ultimate example of how to serve. At nakita po natin doon that there is a true greatness, no, in serving na nawala po sa ating mga kaisipan na kapag naglilingkod ka, mababang tao ka lang, mababang nila lang. Hindi po. Sa Panginoon, if you're serving, you are a great person. Amen po ba? Then, meron po 3 bagay dito. This is the main course. The 3 transformational ways to serve. Unang-una, para sa ating lahat ng mga mapaglingkod. Unang-una, serve in humility. Amen po ba? Sabi mo nga sa tabi, pag naglingkod ka, dapat huwag kang nagyayabang.
Yung ba tipong naglilingkod ako dito ha, wag kang ganyan-ganyan. O, di ba? Ako yung ano dito ha, naglinis ako dito ha, wag kang gaganyan-ganyan, di ba? O, ako yung leader na inassign ni pastor dito, nasa Pilipinas sila, kaya dapat sumunod kayo sa akin ha. O, amen po ba ha? Walang gaganon-ganon. Ang paglilingkod mayroong kasamang pagpapakumbaba. Amen po ba? Hindi mo kailangang magsalita. Kung talagang nakita nila that you are serving purely, they will obey you. Amen po ba? Sabihin nga natin, serve in humility. John chapter 13. When he had finished washing their feet, si Jesus po ito at ang kanyang mga disciples, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them, you call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you, sabi niya doon, an examples that you should do as I have done for you. Nakita niyo po yung ginawa ni Jesus. Though He is God. Pero sabi niya, kahit ako'y Lord, kahit ako yung Diyos, I really humble myself. Para may pakita ko sa inyo kung ano ang totoong pagpapakumbaba ng paglilingkod. Amen po ba? Ang sabi diyan, let us be willing to do unseen and recognize word. Doon po sa ano natin, sa program natin, makikita niyo po doon yung mga ministries, no? Meron tayong usher. Okay? Pero parang hindi ko nakikitang yung mga usher natin, mamaya mag-usap tayo. Ano po, importante itong part na to. Yung sa ushering, ano? Hindi porket hindi po tayo nakikita dito sa harap ay wala na tayong halaga. No, wala. Mali. Amen po ba? Lahat ng ministry dito sa church ay pantay-pantay. Walang mataas, walang mababa, walang nasa gitna. Lahat ng mga yan ay ginagawa natin para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So let us be willing to do unseen ministry. Let us be willing to do unrecognized ministry in the church. Na kahit anong ibigay sa atin na pastor na klaseng ministry, yan ay gagawin mo for the Lord. Amen po ba? Ang sabi diyan, true service is not about titles but about the heart. Yung puso. So, tignan natin yung puso natin. Are we serving with the right hand? Right heart. Amen. Pangalawa, mabilis lang ito. Pangalawa, the second transformational ways to serve. Pangalawa, serve differently. Marami namang tao, sabi ko nga kanina, everyone can serve. Everyone can do things. Lahat pwede nating gawin. Lahat pwede nating gawin sa pangalan ng paglilingkod, mga kapatid. In Luke chapter 14, verse 12 to 14, ganito yung sinasabi dito. Then Jesus said to his host, when you give a luncheon or dinner, do not invite your friends, your brothers or sisters, your relatives, or your rich neighbors. If you do, they may invite you back, and so you will be repaid. But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Although they cannot repay you, you will be repaid at the resurrection of the righteous. Ang ganda nito, mga kapatid. Which is ayaw ng mga karamihang tao, ayaw nila ito. Di ba? Pag nag-invite tayo sa mga kainan, ang i-invite natin yung mga mayayaman, di ba? Paghahandaan natin yan. Magluluto tayo ng mga lechon. Talaga yung lahat, ipe-prepare natin ng maayos. Ilalabas natin yung mga tinatago natin mga plato. Pag may bisita, di ba? Yung mga kumot na hindi ginagamit. Na ikaw na may bahay, ang ginagamit mong kumot, isang dekada na. Di ba? Yung plato nyo, no? Wala nang, hindi na makita yung yung mga design doon, bitak-bitak. Yun yung
tinitiis natin, ginagamit natin yun. Pag may dumating na mga bisita, naglalabasan yung mga magagandang gamit. Amen po ba? Unfair naman yan, mga kapatid. Yung mga pagkain, niluluto natin masasarap kasi may darating na espesyal na bisita. Si Mayor, di ba? Yung mga kapitbahay nating mayayaman, kaibigan. Si Congressman, di ba? Ang sabi ng Panginoon dito, kabaliktaran. Sabi niya, huwag niyong i-invite yung mga yon. Di ba? Ang invite niyo yung mga mabababang klaseng tao. Ang ibig sabihin doon, yung mga mahihirap, no? Yung mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Di ba? Yung mga pulube, yung mga lumpo, yung mga lampa. Walang lampa dito, ha? Amen po ba? Yun yung mga invite nyo kasi sila yung walang magagawa. Hindi nila kayo mababayaran. Yan, sabi niya kasi yung dapat ninyong isipin, yung pag ginawa nyo ito, ang magbabayad dyan, ang magbabalik dyan, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, hindi man sa panahon ngayon, hindi man bukas o makalawa, sabi ng Panginoon, sa Resurrection Day. Ang tagal nun, Lord. ano ba yung sinasabi ng Panginoon dito? Kapatid. Hindi naman siya literal na gano'n. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag kayong gumawa ng mga bagay na kung gagawin nyo kasi maayos ang lahat. And you're expecting something kapag ginawa nyo yan. Ang sabi ng Panginoon, gawin nyo yung mga bagay na yan and you expect something from me. Ako ang bahala dyan. Amen po ba? Yun po ang sinabi ng Panginoon. Sabi dyan, serve others, not just those who can repay you. Hindi lang yung mga tao na kung saan alam mong mabibigyan ka at the end of the day. In Luke chapter 14, makikita natin dito that Jesus teaches us to invite those who cannot return in favor. Let us look for ways to serve the broken, mga kapatid. To serve the forgotten. And so that they will see Jesus in us. Kala nyo lang po, yung paglilingkod, napakalaking bagay niyan. Yung mga feeding na ginagawa natin sa Pilipinas, yung pagmimission natin, yung pagpapioneer natin ng church, kala nyo lang walang nangyayari. Napakarami mga kaluluwa ang naidadala natin sa Panginoon. Ngayon, magkakaroon po tayo ng family camp doon. Alam niyo po ba na 90% ng mga i-invite po nila na family ay mga hindi po mga followers of Jesus. Sa mga binibigay po natin sa church, napakalaking bagay yan para ma-reach out po natin yung mga tao na nangangailangan ng salvation. Sa pamamagitan ng paglilingkod nyo sa church, pagtulong nyo sa church, nagagawa natin yung ministry. Na-extend po natin ito sa mga taong hindi mananampalataya. May nangyayari. Amen po ba? May nangyayari. Hindi man nila maibalik sa atin, hindi na mahalaga. Ang mahalaga, na iligid, na i-guide natin sila, nadadala natin sila sa Panginoon. And that is the most important thing na gustong-gustong gawin ng Diyos sa atin. Yung madala natin yung Espiritu sa kanila. I mean, yung mga non-believe, yung mga hindi mananampalataya. Yan po yung puso ng Panginoon. Amen po ba? And the last one, let us serve us unto the Lord. Ito na po, naunahan ko na. Kung maglilingkod po tayo, maglilingkod tayo dahil sa ating Panginoong nasa langit. Siya ang ating pong inspiration. Ulitin ko, Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, sabay-sabay natin basahin. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Hindi kayo nandito dahil sa akin. Hindi kayo gumagawa dahil sinabi ni pastor o kailangan natin gawin ito. No. Ginagawa natin ito. Ulit-ulitin ko, mga kapatid. You are doing the ministry, you are serving in this family because of the Lord. I-culture natin yung ganyang klaseng character. Amen po ba? Amen po ba? Kapag ganun yung character natin, kahit saan kayo pumunta, lalago kayo. Hindi kayo maninisi. Okay? Hindi kayo magagalit. Because you're going to what? Itatama mo yung puso mo. Itatama mo, Lord, salamat po, Panginoon. I'm serving today because of your grace. Salamat, Panginoon, nandito ako sa church ngayon because of your grace. Salamat, Panginoon. Ang daming mga bagay na pwedeng mapagpasalamat. Amen po ba?
Minsan, nang nakikita natin yung mga bagay na wala, kaya hindi natin nagagawang magpasalamat sa Panginoon sa kung anong meron tayo sa church. Amen po ba? Lalabas lang po ako ng kaunti sa topic. Sabi ng isang pastor, napaka-mariklamador, napakarami mga Kristiyano ngayon. And in fact, isa sa mga pinakamareklamong tao ay yung mga nasa simbahan. Amen po ba? Tingnan niyo yung mga mahihirap na walang Kristo. Okay lang sa kanilang kumain kahit tuyo. Masasaya yan. Naranasan namin yun. Tuyo, mainit na kanin, tubig. Pero ang saya namin. Pero hindi namin gusto yun. Bakit ba kung may mas maganda ba, ayaw ba natin? Gusto natin. Pero yun yung buhay namin eh. Tama ba? Yun yung binigay namin sa aming buhay. So anong dapat namin gawin? Magpasalamat, maging masaya. Pero minsan, dahil sa pagkukumpara, hindi tayo nagiging masaya. Imbes na magpasalamat tayo kung anong meron tayo, yun po yung nagiging way para maging masaya tayo na mas nakikita natin yung mga bagay na wala tayo. Let's try to be grateful. Let's try to serve. Kasi alam niyo po, while you're serving, makikita mo, napaka-bless ko pala. Napaka-mapalad ko pala. Dito may mga bahay na nga, sabi nga ng isang pastor. Okay? May mga bahay sa Pilipinas, kinukumpara yung bahay sa kabahay ng kapitbahay, kaya hindi siya nagiging masaya. Amen po ba? Pasalamat tayo sa mga meron tayo, mga kapatid. Salamat ka sa mukha mo, wala kang kaparehas. Amen po ba? Salamat ka sa buhay ng asawa mo, walang kaparehas yan. Kaya dapat siya yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa sa mukha mo. Amen po ba? Amen. Ang sabi diyan, when we serve for God's glory, not human applause, we find the joy in serving. Amen? Nakikita na ba ninyo ngayon yung joy? Nararanasan na ba ninyo ngayon yung joy? Dapat huwag mawala yan. Pag nawala yan, lugi kayo. Alam niyo pag tendency pag wala yung joy while you're serving, ang mangyayari ganito. Tatayo ka dyan na hindi mo na-i-enjoy. Yung bang tipong napipilitan ka lang. Tatayo ka dito, gagawa ka ng mga bagay na kung saan nagdadalawang isip ka kung gagawin mo ba ito o hindi. Kasi hindi nalagay sa isip mo kung ano yung purpose kung bakit mo ginagawa. Tatandaan natin, huwag mawala yung joy. If you want to serve God, if you want to be great, you need to serve God. And while serving, huwag mong hahayaan na wala yung joy. Kailangan na-enjoy mo kung ano yung ginagawa mo. Kapag na-enjoy mo kung ano yung ginagawa mo, ano yung tawag doon? Isang mabangong samyo na alay para sa Panginoon. Ay hindi lahat ng paglilingkod tanggap ni Lord. Tatandaan niyo po yan. May mga paglilingkod tayo na basura sa harapan ng Diyos. Kaya tinitignan niya yung puso. Pag mali yung puso, hindi yung tatanggapin ng Diyos. Tanggap ni pastor, rinig ko, pero hindi tanggap ni Lord. Ano yung tinatanggap ng Panginoon? Yung kapag nag-serve tayo, tama yung puso natin. Sa Kanya talaga. Amen po ba? Let us follow Jesus' example and serve with love, humility, and selflessness. Basahin nga natin ito. Sabihin natin sa sarili natin. I will follow Jesus' example and serve with love, humility, and selflessness. Amen? Amen po ba? In Proverbs chapter 11, verse 25, ganito po yung sinasabi niya. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Maging daluyan tayo ng pagpapalang spiritual, physical, financial, mental ng mga taong nasa paligid natin, and you will see your life will never be the same again. Yung mga taong masasaya, sila yung matulungin. Yung mga taong madadamot sa kanila pong mga talento, sa kanilang mga oras, pag madamot ka sa oras mo sa Panginoon, di ka magiging masaya. Madamot ka sa paglilingkod, di ka magiging masaya. Kasi iisipin mo, ikaw lang. Pero you start to serve. Alam ng mga taong naglilingkod dito na may tamang ang mga puso nila sa paglilingkod. Nasa kanila, nararanasan nila yung kagalakan
ng ating Panginoong Diyos sa kanila pong mga buhay. Amen po ba? Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyo pong mga salita. Truly, Lord, that in serving, there are great things. Wherever we serve, umaayos ang aming pong buhay. Mas lalo ka kasi namin nakikilala. The more kami, Panginoon, na naglilingkod, mas lalo ka naming minamahal. Mas lalo ka naming nakikilala. Mas lalo naming inilalapit, Panginoon, ang aming pong buhay sa mga tao. Hindi namin kailangan, Panginoon, magyabang. Hindi namin kailangan ipakita sa mga tao yung mga accomplishment namin. Hindi namin kailangan patunayan. Wala kaming kailangan patunayan sa mga tao, Panginoon. Because whatever we are doing is only by your grace. Turuan niyo po, Panginoon, ang aming po mga puso na maging mapagpakumbaba. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maging mapaglingkod. Makita namin, Panginoon, ang buhay namin ay maging isang vessel. Vessel of your grace, vessel of your mercy, Father God. Vessel of the blessings, so God, na kailangan ng mga taong nasa paligid natin. Maraming salamat po for this family. The family that you have raised 10 years ago. Salamat po, Panginoon, for this church. Lugar na kung saan mas lalo ka namin nakikilala. Mas lalo po kami natututo, Panginoon. Lord, salamat. Patuloy, Panginoon, na gamitin niyo ang buhay po namin, ang talento po namin, Panginoon. And even, Lord, our resources, our time, gamitin niyo po kami, Panginoon, for your glory. Your will be done, O God. Salamat po, Panginoon. Yes, Lord, we are your servant. Sige po, kantayin natin. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by. Pwede bang awitin mo ito na nagmumula sa iyong mga puso? Sige po, sabihin natin sa Panginoon. Not me, Lord, hindi po ako, Panginoon, kundi ikaw. Humble me, O God. Hayaan yung Panginoon na maglingkod po kami, Panginoon, without any expecting, Father God, from the people, O God, sa amin po kami naglilingkod. Lord, turuan niyo po, Panginoon, ang pusong ito. Ibaba niyo po kami, Panginoon, na patuloy na makita ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Bless your name, O God. Salamat po sa iyo lahat ng kapurihan at pasasalamat. Aming dakilang Diyos na buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, patuloy kang maghari sa aming mga buhay. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Bless your name, O God.